Ayan, so bago po tayo magpasimula ay tayo po ay manalangin. Lord, minsan pa sa gabing ito, salamat po Panginoon. Walang hanggang pasasalamat sa kabutihan mo. Sa kabila ng mga sitwasyon na kinakaharap namin, mas malaki ka sa bawat sitwasyon na mayroon kami ngayon. Salamat po Panginoon sa buhay ng bawat isa na nandiriyan ngayon, na makikinig, mag-aaral, magpapaturo. Tulungan mo kami na maunawa namin ang lahat ng mga gagawin namin, mga pag-aaral. Makatulong ito sa amin, maging magamit namin ito sa pagministry namin. Salamat po Panginoon. Malapat lamang na ikay aming pasalamatan at maibalik namin sa iyo ang mataas ng kapurihan, kaluwalhatian, karangalan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. So, i-recap ko po itong accepting our ministry assignment. So, paano ba natin tanggapin yung assignment natin? Yung nakaatang sa atin na ministry. Sabi nga, considering all these factors, o yung mga assignment po natin about factors, inward factors, o kung yung sanhi o kaya yung dahilan. Yan, yung nandun sa assignment na sinagot nyo, na nabasa ko na good and lahat naman maganda yung mga katugunan. Sabi dito, we should be able to discover our specific ministry assignment. So, dapat daw po na makita natin, madiscover natin yung nakalaan talaga na ministry, na task na dapat nating gawin. When we do so, give our best to be able to serve God. Kapag nangyari yun, kapag natanggap natin yung task na yun na ibinigay sa atin, gawin natin yung pinaka-the best na bahagi natin upang makapaglingkod tayo sa Diyos. Will be most effective if we consider the following. So, magiging epektibo lamang daw po tayo kapag kinonsidera natin itong mga sumusunod. Ano ito? We must stay focused. Yan. Mayroon ako niyan, di ba? Mayroon na po kayo niyan, di ba? Stay focused. God does not want you to lose your focus. So, ayaw po ng Panginoon na mawala tayo sa focus natin. There are so many ministries that can be done, but you will be most effective when you stay true to your calling. So, marami daw po tayong mga ministries na pwedeng gawin. Pero kailangan maging epektibo tayo at manatili tayo sa kung ano yung pagkatawag sa atin ng Diyos. Amen. Give your best. There is no ordinary task when it is done for God. Excel in all you do for the glory of God. So, ibigay po natin yung nararapat para sa ating Panginoon. So, sabi nga, wala daw pong ordinaryo na gawain. Walang ordinaryong gawain na nagagawa tayo na hindi natin kayang gawin sa Diyos. Kailangan na mag-excel tayo sa lahat nating ginagawa para sa kapurihan ng Diyos. We never substitute service for intimacy with God. So, wag daw po natin na ipagpalit yung ating paglilingkod sa ating malalim na pakipagniig sa Diyos. Sabi dito, most Christians don't notice that their busyness for the ministry has caused them to neglect their relationship with God. So, kalimitan daw po sa mga mananampalataya, hindi nila namamalayan na yung kanilang kabisihan ba sa ministry, na ito na yung nagkukos ng dahilan kung bakit yung relasyon nila sa Panginoon ay napapabayaan. Kasi dapat po unahin po natin, yung relasyon po natin sa Panginoon, una po yun din yung ating ministry. Kasi baka mamaya tayo ng gawa sa labas, hayo tayo ng hayo, pero hindi naman tayo nagpipray sa Lord. Nakukuha niyo po? Yun po yung ibig sabihin yun. Na wag daw po natin na ipagpalit yung ating paglilingkod. Never substitute service for intimacy with God. So wag natin ipagpalit ang ating paglilingkod sa ating relasyon sa Diyos. Yan. So kailangan, una pa rin yung relasyon sa Panginoon. And then, we must stay committed. Yan. Stay true to our calling. So, manatili po tayong totoo sa pagkatawag sa atin ng Diyos. Hindi yung, alam mong tinawag ka, pero hindi mo naman natatayuan yung pagkatawag sa iyo ng Panginoon. Never allow discouragement to sway away from your service to God. So, yan. Wag nating hayaan na yung mga discouragement na yan, siya yung magdadala sa atin upang makapaglayo tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. And we must never lose the zeal to minister to God
to other believers into the world. So wag nating aalisin yung ating tatak na makapag-ministry tayo sa Panginoon, sa mga mananampalataya at sa buong mundo. So katulad po ng nababanggit ko po sa inyo, yung tatak natin, yan po yung Espiritu ng Panginoon. So wag po natin yung aalisin. Wag nating alisin yung tatak na yan. So, paano makapanatili ang tatak na yan? Yung ating malalim na pakikipagniig lagi sa Panginoon. Kaya, malaga po yung prayer, yung ating pagbabasa, yung devotion po natin. Kaya, sabi nga, kapag wala kang devotion, walang mensahe sa'yo ang Panginoon sa araw-araw. Yan. So, yan po yung mga naiwan po natin na napag-aralan natin nung nakaraan. Amen. So, ngayon, magtatakel po tayo ng panibago pong lesson patungkol po ito sa ating yung tawag sa atin ng Panginoon. So, ito po ay may pamagat na understanding God's calling. Yan. Yan na po ay panibago po yan na lesson. Understanding God's calling. Ang sabi diyan sa Matthew 4:19, yan po yung key verse, "Come, follow me," Jesus said, "and I will make you fishers of men." Yan. So, bakit po 4:19 po yan ng Matthew? So, ang layunin po ng ating pag-aaral is to understand how God calls people to ministry. Para po maunawaan po natin kung paano tinawag ng Diyos ang mga tao sa paglilingkod. So, kasama na po tayo doon. Kaya kung ano po yung ginagawa natin, makikita natin doon ay ito na pala yung ginagawa ko. Nagagawa ko na pala yan. We must evaluate if one is called to full-time ministry. So, dito natin, pag-unawa natin, sa pagkatawag sa atin ng Panginoon, evaluate natin kung tayo ba tinatawag tayo, kung kayo din ba ay tinatawag na maging full-time na minister. Katulad po namin. As in, we are called to be a full-time minister. Know the importance of obedience in responding to God's call. So, dapat malaman po natin dito yung kahalagahan ng pagsunod sa pagtugon sa pagtawag ng Diyos. Yan. So, sabi po, some people develop a strong feeling that God is leading them to provide spiritual leadership over a group of individuals or to bring the gospel of Christ to people different from their culture. Sabi dito, marami daw pong tao ang na-develop yung kanilang malakas na pakiramdam na sila ay dinadala ng Panginoon para matugunan yung kanilang pagiging tagapamuno, yung spiritual leadership doon sa mga grupo ng individual or dinadala sila ng Panginoon para magpapabahatid ng mabuting balita ni Kristo doon sa mga tao na mayroong mga iba't ibang kultura. Amen. So, naalala ko po kanina na habang nag-scroll ako sa African, mayroon pong isang missionary po na babae na siya po ay Pinay, Pilipina, tapos yung kanyang mga na-ministry na about 200 po na Aprikano na yung sobra mga black people, tapos ang papayat. Alam niyo po ba na na-burn again sila, nagpa-water baptism sila. So tuwang-tuwa sila, sobrang kagalakan nila na nagpupuro sila sa Panginoon. So dinadaan nung missionary niya sa vlog, binablog niya yung kanyang ginagawa doon sa lugar na yun. So, calling din yun sa kanya. Sino ba naman makapunta doon sa lugar na yun na malayo sa Pilipinas, na yung mga tao ay ibang kultura, iba kaysa sa ating kultura. Pero, alam niyo po, hindi, yun nga yung pagtugon po natin sa pagkatawag sa atin ng Panginoon, kung saan niya tayo dadalhin, ay ibig sabihin, nare-respond natin yung calling sa atin ng Panginoon. Sabi dito, these people experience a stirring and repeated conviction that God wants them to be pastors, missionaries, or church workers. So ito daw pong mga tao na ito
ay paulit-ulit na nagkakaroon sila ng conviction na si Lord nga ay talagang gusto sila na maging pastor, misyonaryo, or church workers. This is commonly understood as calling. Kaya kayo po ba naranasan nyo ito? Na nagkaroon kayo ng conviction, paulit-ulit na conviction na gusto kayong gawin ng Panginoon na tagapanguna sa mga sa group of individual upang magpahayag ng mabuting balita ng Diyos. Yan, naranasan niyo po ba 'yun? Yan, ibig sabihin, yan na po yung commonly na naunawaan natin ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Kung titingnan po natin si Simon at si Andrew, silang magkapatid. Yan. So, ano bang ginawa ni Jesus Christ sa kanila nung tawagin sila? Sabi niya sa Matthew 4:18-20. As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. Sabi ni Jesus, "Come, follow me," Jesus said, "and I will make you fishers of men." At once they left their nets and followed him. What did the brothers respond to this? So ano ba yung tugon ng magkapatid na ito kay Jesus nung sinabi ni Jesus, "Halik kayo, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng tao." 'Di ba? So ano ang ginawa ng dalawang magkapatid? Sumunod agad sila. Iniwan nila yung kanilang lambat at sumunod sa Panginoon. Yan. Then, what is God's assignment to Moses? Ito naman si Moses. What was Moses' reaction? What did God say to affirm Moses? So, yung si Moses naman, binigyan siya ng gagawin ng Panginoon. Sabi naman sa Exodus chapter 3, 10-12. Sabi naman, yung si Moses naman, binigyan ng Lord ng assignment. Sabi dito, "So now, go! I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt." But Moses said to God, "Whom am I, that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt?" And God said, "I will be with you, and this will be the sign to you that it is I who have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God on this mountain." So, nung binigyan ng assignment ng Panginoon si Moses, ano ang tugon ni Moses? Sabi ni Moses, "Sino ba ako? Bakit ba ako pupunta doon sa Paraon? At dadalhin kong ilalabas ko yung mga Israelita mula sa Egypt." At ang sabi nga ng Diyos sa kanya, "Sasamahan kita at lagi akong kasama mo, bibigyan kita ng sign." Sabi ng Panginoon kay Moses, na nangangahulugan na ako ang nagsugo sa iyo. Sabi ng Panginoon kay Moses. Kaya sabi niya, kapag nailabas mo ang mga tao, ang mga Israelita mula sa Ehipto, lahat kayo sasamba kayo sa bundok na ito. Sabi ng Panginoon kay Moses. Kasi parang hindi makapaniwala si Moses na bibigyan siya ng assignment ng Panginoon. Sabi, "Sino ba ako para pumunta doon sa Ehipto? Na mailabas ko ang mga Israelita mula doon." Kaya sabi nga, hindi tayo dadalhin ng Panginoon doon sa lugar kung hindi niya tayo sasamahan. Amen po ba? May natutunan po ba tayo? Ito naman si Jeremias. What did God tell Jeremiah? What was Jeremiah's excuse? How did the Lord respond to his excuse? What was God's promise to Jeremiah? Sabi dito sa Jeremiah 1:4-8. "The word of the Lord came to me," si Jeremias propeta, "saying, Before I formed you in the womb, I know you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations." So, si Jeremias, bago pa siya ma-form sa sinapupunan ng kanyang ina, kilala na siya ng Panginoon.
At bago pa siya na ipanganak, nakaset apart na siya. Naniwala po ba kayo na tayo, we are set apart na bago pa tayo inilabas ng ating mga nanay sa kanyang sinapupunan. At inappoint na bilang isang propeta. Amen. So, sabi nga, Sovereign Lord, I said, sabi nito ni Jeremias, I do not know how to speak. Yun yung kanyang excuse. Hindi ako marunong. Sabi, aking Panginoon, pasensya na, hindi ako marunong magsalita kasi si Jeremias bulol. Yun yung kanyang excuse. I am only a child. Bata pa ako, sabi ni Jeremias. But the Lord said to me, sabi ng Panginoon sa kanya, do not say, I am only a child. You must go to everyone I send you to and say, whatever I command you. Do not be afraid of them, for I am with you and will rescue you, declares the Lord. O, diba? Nangingilabot naman ako. Kaya, kung saan lugar man tayo dinadala ng Panginoon, wag po kayong matakot. Amen? Huwag kayong matakot. Minsan, sabi nga, si tatay nga nung pinaplano na namin itong pag-ministry ko ng Mamplasan, as in, for a while lang, Beb, I'll be pastoring and you will be a support. Si tatay nanliligaw na sa mga anak niya. Sino kinakausap na yung kambal, sino daw ba ang sasama sa akin pag umalis ako dito? Hindi po kasi yan, hindi yan basta-basta nagkapayag na umalis ako na wala akong kasama. Pero pag may kasama ako, I can go as na gusto ko, basta may kasama. So, iniisip ko rin, pagpunta ko doon, dati, kinakabahan ako. Pero ngayon, hindi naman ako kinakabahan kasi hindi ka naman dadalhin ng Panginoon sa lugar na yon na hindi ka niya sasamahan. Di ba? Ganon din naman kayo. Hindi kayo dadali ng Panginoon sa lugar na yaon na hindi nyo siya kasama. Amen po ba? Katulad ni Jeremias, huwag mong sabihin, sabi ni Lord kay Jeremias, huwag mong sabihin na bata ka pa. Huwag mong sabihin yan. Huwag mong sabihin yan. Sabi niya, you must go to everyone I send you. Basta pupunta ka sa bawat isa na pagdadalhan ko sa iyo at ano man ang sabihin ko sa iyo, huwag kang matakot sa kanila dahil kasama mo ako at ako ang magliligtas sa iyo. Yan ang sinabi ng Panginoon kay Jeremias. Kasi nag-alibay si Jeremias, kayo, nag-alibay ba kayo? Meron ba kayong mga excuses? Si Jeremias, paano ako makapagsalita? Bata pa ako, Panginoon. Bulol pa ako. Sabi nga ni Lord, Jeremias, bago pa kita hinulma sa sinapupunan ng inay mo, alam ko na, kilala na akong magiging ano ka. At bago ka pa iniluwal, nakahiwalay ka na. Naniwala ba kayo na we are set apart? Kung bakit tayo nandirito ngayon? Kaya, huwag tayong matakot. Saan man tayo dali ng Panginoon, kasama natin siya. Huwag lang tayong magbigay ng dahilan. Amen po ba? Ay kasi, ang sakit kasi ng ano ko. Ano ba yung masakit sa atin, bulsa? Ay kasi, ka-opera lang sa akin, pero kung saan-saan na nakakarating. Hello? Andyan pa ba kayo? Ayan. So, tingnan naman natin si Esther. Di ba si Esther naging Queen of Persia? Yan. Sino ba dito yung naging paborito si Esther? Sabi dito, nung tinawag siya ng Panginoon, nung binigyan siya ng assignment ni Lord, ito si Esther, naging reyna siya ng Persia. At this time, there was an evil plot to kill the Jews. Her uncle Mordecai wanted her to speak to the king and intervene in behalf of the Jew. What was his challenge to Esther? Sa Esther chapter 4, verses 12 hanggang 14. Ang sabi dito, when Esther's words were reported to Mordecai, he sent back this answer, do not think that because you are in the king's house, you alone of all the Jews will escape. For if you remain silent at this time, relief and deliverance of the Jews will arise from another place, but you and your father's family will perish
And who knows but that you have come to royal position for such a time at this. So, hindi inantala na kahit na mayroon na nagpaplano na patayin itong mga Hudyo. So, tiyuhin niya pala si Mordecai. Yan. So, si Mordecai, gusto niya nga, sabi ni Mordecai kay Esther, kausapin mo ang hari na, sabi nga, mag-intervene in behalf doon sa kumbaga mag-intervene yung hari doon sa mga Hudyo. So, challenge ito kay Esther. Kasi nga, sabi nga, wag mong isipin na dahil ikaw ay nakatira sa bahay ng hari, ikaw ay nag-iisa para, sabi nga, para maka-escape o anong tawag doon sa Tagalog yung pag-escape, makatakas doon sa sitwasyon na kinakaharap niya. Sabi nga, pero kapag ikay nanatili na tahimik sa panahong ito, sabi nga, relief and deliverance for the Jews will arise from another place, but you and your father's family will perish. So, ibig sabihin, kapag nanatili si Esther na tahimik, magdadama yung pamilya niya. Mawawala sila, mapipirish sila. Pero sabi nga, and who knows but that you have come to royal position for such a time at this. So, yung sitwasyon na yun, naglagay kay Esther para mapabuti yung kanyang position doon sa lugar ng hari. Yan, naging pa siya, di ba? Naging reyna pa siya ng Persia. Sabi, kapag ikay nanahimik, anong gagawin? Mapipirish pati yung pamilya. Amen. So, ibig sabihin, hindi siya nakipag-compromise o kompromiso. Yan. So, hindi siya naging tahimik lang. So, sinabi niya kung ano yung nararapat at naging nakaigi yun sa kanya, kay Esther. Yan. Kaya, kung paano, yung mga assignment man na ibinibigay sa atin ng Panginoon, di ba minsan, yung mga about compromising people, minsan sa ating pamilya, nagko-compromise tayo. Yun naman talagang totohanan, di ba? Nag-compromise tayo, marami tayong mga excuses. Minsan, tinutulungan pa natin yung membro ng pamilya natin para maano yung excuse na yon. Amen po ba? Para maging lumakas yung kanyang excuses. Kasi ganito yung aking pamilya, kaya hindi ganyan, di ba? So, huwag tayong maging compromising. Kailangan, kung ano yung inaatang sa atin ng Panginoon na assignment, gawin natin yun. Kasi, diba, may mga pangako ang Diyos. Sabi nga, sabihin mo lang sa pamilya mo ang katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya din sa kanila. Diba? Kasi tayo, alam na natin yung katotohanan eh. So, sabihin natin kung ano yung nararapat. Gawin natin yung bahagi natin at yung ibang bahagi, si Lord ang gagawa noon para sa kanila. Katulad din yan sa atin. Hindi naman tayo uutusan ng Panginoon. Pumunta ka sa lugar na yon. You go to the other side of the river. Lumipat ka sa kabilang dako ng ilog. O basta ka lang papupuntahin doon ng Panginoon. Siyempre kasama mo ang Panginoon doon. Amen. Pero sabi nga, kapag halimbawa, ito na lang kapag hindi napansin mo na hindi ka na lumalago doon sa lugar na nandoon ka, mag-pray ka kung kalooban ba ng Panginoon. Maghingi ka ng sign kay Lord. Lord, saan mo ba gusto na dalhin ako? Huwag yung sabihin mo, ay Lord, gusto ko doon. Huwag mo sabihin niyan kay Lord, kundi yung gusto ni Lord para sa'yo. May natutunan po ba tayo? Kasi pag gusto lang natin yun. Wala doon, hindi yung nakakonect doon sa kalooban ng Panginoon para sa buhay natin. Pero kung kalooban ng Panginoon, magiging okay yung mga sitwasyon, magiging kumbaga panatag ka, hindi kumbaga smooth yung daloy ng mga senaryo sa buhay mo kung gusto ka ng Panginoon na ilipat sa kabilang ibayo. Amen po ba? Kadepende kasi ang kung gaano katagal yung tao sa spiritual. So, kailangan niya na rin na paalalahanan, kailangan niya na ng matigas na pangangaral. So, ganun yun, spiritual na pag-apply doon. Kaya, lagi tayong titingnan natin, bakit ba yung mga tao sumisigla kapag nakakapakinig ng mensahe ng Panginoon?
Kasi nagkakaroon yun ng impact sa kanila. Kasi bawat napapakinggan nila, natatamaan yung buhay nila. Kaya pala ganyan ako. Hindi yung kapag mahuna ka kasi, kapag bata ka pa kasi spiritual, akala mo ikaw yung pinatatamaan. Ako, ayaw ko na, hindi na ako babalik dyan sa church na yan kasi ako yung pinatatamaan. Hindi naman sa ganon. Ang mensahe para sa lahat yan. Yan, nasa sa atin yan kung paano natin i-accept. Yung acceptance ba doon sa message na sa ikalalago natin. Sabi nga, kung lalago ka, magpasalamat ka kasi, ay, oo nga, yun pala ang hindi ko nagagawa sa sarili ko. So, yan, kailangan, mula doon sa napakinggan mo na yon na values, magpapasya ka, ay, hindi ko na yun gagawin kasi hindi pala dapat ganon. Amen. Katulad na lang, 'di ba sa Romans, mayroong paalala diyan na we must renew our mind. So, wag tayong makisalamuha sa mga makasanlibutan. Magbago tayo ng isip. So, hindi naman masama yun eh. Paalala yun sa atin, ay, yan yung hindi ko pa nagagawa kasi ang hilig ko kasi makipagsosyal. 'Di ba? So, yung iba doon, na-offend sila. Yung iba naman, as ina, ay maganda yun kasi nakikita natin sarili natin. Sa bawat pakikinig natin, makinig tayo ng maigi. Yun ba'y makakatulong sa atin para mag-excel yung ating spirituality? Or yun ba'y, hindi, wag mong tatanggapin na, ako, gusto ko na sanang maglingkod, kaya lang, puro naman discouragement ang napapakinggan kong mensahe. Hindi ganun yun. Sabi nga, Wag mong kuhanin yung discouragement. Sabi, wag kang mag-focus sa mga nagdi-discourage sa'yo. Magsikap ka, matuto ka. Na dati nga, Sister Inday, na nag-one version, baliktad pa eh. To naman. Oh, nagsikap siya, na nakita nyo naman. Ngayon, baliktad pa ba? Matitigas na ang mensahe. Ganun talaga. Kasi nga, nagiging na ibig sabihin, kaya ganun, kasi nakikita niya na kayo, matitigas na, yun kasi, sa mga ngaral po kasi, dapat mayroon din tayong expectation sa tagapakinig natin. So, halimbawa, katulad ko, may expectation din po ako sa inyo, na dapat naunawaan nyo tulad ngayon, yung tackle natin, understanding God's calling. So, hoping ako na naunawaan nyo yung pagkatawag sa inyo ng Panginoon base doon sa pag-aaral natin. Amen. Kaya nga, pinapasa ko sa inyo yung interaction para kayo mismo, mula sa yung mga sagot nyo, hindi yan yung gayahan. Diba? Hindi yung nagkukopyahan. Kasi, yan personal yan mula sa kaloob-looban. Kung ano yung karanasan mo, yun yung i-voice out mo, yun yung isusulat mo doon, sagot mo. Okay po ba yun? Yan, natututo po ba tayo? Yan. So, ganun lang po yun. Kaya, hindi ibig sabihin ako, ang hirap naman ng ating pag-aaral. Hindi po ganun. Hindi po mahirap yun. Tinuturuan lang tayo kasi ang tagal na natin. Nakatayo, humahayo tayo, nagpe-pray tayo, naging intercessory team tayo, naging ushers tayo. Tapos, parang hindi natin alam ano pa talaga yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. Dangan nga lang kung bakit natin ginaganapan lahat, usher tayo, intercessory team tayo, nagbaback up tayo. It's because we are lack of manpower. Alam niyo po ba yun? Pero hindi ibig sabihin yan, ang dami-dami ko namang kinakargo na trabaho sa ministry. Hindi po ganun yun. Nasa inyo naman yun kung kaya mo bang gawin yun, masaya ka ba sa ginagawa mo, go. Yan, so may natutunan ba kayo? So, nagagalak bang puso nyo na nakita nyo ba yung mga tao na ito na in-example sa atin kung paano sila tinawag? Kahit meron silang alibay, meron silang mga excuses. Pero ang sabi ng Panginoon, bakit? Pagdating mo doon, kasama mo ako. Ako ang magliligtas sa'yo. Diba? Pagdating natin doon sa lugar na pagdadalan sa atin ng Panginoon, hindi tayo pababayain ng Diyos. Amen. Tapat ang Panginoon sa kanyang mga sinasabi sa atin. Kaya, purihin natin ang Panginoon sa gabing ito. So, nawa may naunawaan po tayo. Father God, we thank you for the wisdom that you have given to us, O God. We thank you, Lord, for the joy that comes from you.
na hindi namin ito kayang bilhin sa labas, kundi ikaw lamang ang kapagpuno nito sa amin. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Nawa, mapaluguran ka pa namin sa mga buhay namin na ito na ipinaglilingkod namin sa iyo. Tulungan mo kami na maunawaan namin, Panginoon, patuloy yung aming paglilingkod, yung pagkatawag mo sa amin sa kabila ng mayroon kami mga excuses minsan, Lord. Pero dalangin ko, Panginoon, na patuloy mo kaming palaguin, patatagin, at gawin mo kaming tapat sa mga assignment na ibinigay mo sa amin. Salamat po, Ama, sa ilot ang papuri. Pasalamat pagluwalhati sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.